Maris POV. Dahil hindi pa humuhupa ang galit ni Chang na makauwi ay sa labas ng bahay niya ako pinatulog sa isang malit na balkonahe. Parusa raw ito dahil sa kalandian ko na hanggat hindi ko na ihaharap sa kanyang ama na anak ko para pagbayarin na rin sa mga nagastos niya ay hindi ako makakapasok muli sa pamamahay niya. At alam kong tototohanin niya lahat ng mga sinabi niya. Pero syempre, hindi ko naman nahayaang si Jace ang magbayad sa kung anumang halaga ang ihingi ni Chang. Kung magbibigay man siya sa ngayon, ay babayaran ko rin siya pagdating ng panahon kapag may stable na akong trabaho balang araw. Ate, gamitin mo to. Abot sa akin ni Cecilia ng unan at kumot. Pagpasensyahan mo na kung wala kaming magagawa sa ngayon para makatulong sa'yo. Naluluhang turan pa nito na ikinahaplos ko sa braso niya. Salamat Cecilia. Nauunawaan ko naman si Chang. Ayos lang ako dito. Aalis din ako bukas ng maaga para hintayin ng nobyo ko sa terminal. Kampanteng sagot ko dahil alam ko namang sisipot si Jace sa napag-usapan namin. Sunod naman na lumabas si Claire na may bitbit din na makapal na bedsheet. Buti na lang nakatulog na si Mama. Matulog ka na rin Ate Marie. Sana maging komportable ka kahit papaano. Ani naman ni Claire na puno rin ng pag-aalala. Nagpapasalamat talaga ako sa dalawang pinsan ko na to na kahit mahigpit na ibinili na ng Chang na wag akong tulungan ay hindi talaga nila ako kayang tiisin. Excited na kaming makilala kung sino man niyang maswerteng lalaking napusuan mo Ate Marie. Ani pa ni Cecilia habang inaayos nito ang bedsheet at unan nahihigaan ko sa mahabang upuan. Ang swerte niya sa iyo Ate Marie. Sana talaga wag kanyang paiiyakin. Kung hindi kaming dalawa ni Cecilia ang sasakal sa kanya. Biro naman ni Claire na kinatawan namin tatlo. Napakaswerte ko rin sa kanya at alam kong hindi yun mangyayari dahil ramdam na ramdam ko kung gaano niya ako kamahal. Alam ko rin na suportado niyo na magiging desisyon ko kung sakali mang gusto kong magpatuloy sa pag-aaral. Pero syempre, ayaw ko pa rin gumaya sa'yo sa akin na porket nakahanap ako ng matinong lalakit na in love ay nagpabuntis ka agad. Magtapos muna kayo ha. Mahabang salaysay ko sa dalawa na may pangaral pa. Matagal-tagal din kaming magkwentuhan bago pumasok ang mga to sa loob para matulog. Alam kong gustong-gusto nila akong tulungan na makatulog sa loob kaso ako nang kusang umayaw dahil ayaw ko madamay pa sila sa galit ni Tiyang Cora sa akin. Tiniis ko ang lamig sa labas at pinagpapasalamat kong nakatulog pa rin ako kahit pa man nakabaluktot lang sa upo ang kahoy. Maaga rin ako nagising. Kinaumagahan at ganun din ang magkapatid para kunin ang binigay na gamit kagabi bago pa magising si Chang. Nagpaalam na rin ako sa kanilang dalawa at napagdesisyon ng kumain na lang sa may lugawan sa kanto bago pumunta ng palengke dahil kinailangan ko pang magbukas ng tindahan. Mamayang gabi pa ang punta ni Jace dito dahil nag-text siya na bago raw ang oras ng usapan nila ng kliyente niya. At sakto naman din yon para kahit papaano'y makapagtinda ako dahil mukhang bad trip pa rin si Chang. Hindi na rin ako nakapagbihis pa at tanging malit na bag lang ang dala na may kakarampot na halaga. Buti na lang at kahit papaano'y nagustuhan ng sikmura akong kinaing lugaw, lalo pat konti na lang ang perang natira sa akin. Baka hindi rin mapili sa pagkain ng anak ko gaya ko. Napangiti na lang ako sa sariling kaisipan. Hanggang ngayon, hindi pa rin ako makapaniwalang may malit na buhay na ang nabuo sa sinapupunan ko. Kinuha ko sa bagang dalang cellphone para mag-text sana kay Jace ngunit napangiti din ako kagad ng mensahe niyang unang bumungad sa akin. Rise and shine my sweetheart. See you later. I love you. Kahit sa simpleng text niya lang ay mas lalo ko siyang minamahal. Nireplyan ko siya at pinaalam ko na rin sa kanya na maghihintay na lang ako sa kanya sa terminal mamayang gabi. Excited at kampante ako nagtinda sa bawat paglipas ng oras. Kaya nang gumabi na at nakapagsarado na ako ay diretso na ako kagad ang kinita sa bahay ni Chang bago pumunta ang terminal para doon hintayin at sunduin si Jace. Mabuti na lang din at wala si Chang kaya sa magkapatid ko na lang ibinilin ang pera. Naligo lang ako saglit at nagbihis ng simpleng masusuot, maong na pantalon at sleeveless na puti na pinaresan ko ng jacket. Syempre gusto ko naman na mabango ako kahit papano para naman hindi nakakahiyang yumakap mamaya sa napakabangot napakagwapo kong nobyo. Good luck Ate Marie! Ani pa ni Cecilia. Sure ka ba Ate Marie na hindi ka na magpapasama? Gabi na rin kasi. Concern na tanong ni Claire na kinatango ko na lang. Ayos lang, matao naman sa terminal at saka baka nasa biyahe na rin yung boyfriend ko. Turan ko bago tuluyang nagpaalam sa magkapatid. Sweetheart, nandito na ako. Nasaan ka na? Nasa biyahe ka na ba? Text ko kaagad pagkarating ng terminal bago naupo sa may bakanting upuan. Ngunit
Inabot na ako ng kalahating oras ay wala pa ako nakuhang reply mula kay Jace na hindi ko naman kinabahala sa kaisipang baka busy pa siya. Sweetheart, busy ka pa ba? Please reply, nandito lang ako, naghihintay sa'yo. Simpleng text kumulit, inaliw na lang ang sarili sa pakikipag-usap sa ibang mga pasahero na nag-aabang ng bus para hindi mabagot at halos nabilang ko na rin ang pagdaan ng maraming bus at inabot na ako ng 1 oras ngunit wala pa ring paramdam si Jace. Nakakaramdam na ako ng kaba at muling tinignan ang cellphone ngunit wala pa ring reply galing sa kanya. Sumibol biglang pagkabahala sa dibdib ko kaya dali-dali ako nagpaluod para tawagan ang number niya. Ngunit nakailang ring na rin ay hindi niya pa rin ito sinasagot. Hindi ko napigilan ang panunubig ng mga mata habang nagtitipa muli ng mensahe. Sweetheart, hindi mo na sinasagot ang tawag ko. Nag-aalala na ako sa'yo. Nasaan ka na ba? Please, mag-reply ka naman. Sisinghot-singhot na ako at hindi na iniintindi pang mga matang nakatingin sa akin. Napahilot ako sa sentido ko at naisipang isandal na lang ang ulo sa may upuan para ipikit ang mga mata. Miss, hindi ka pa ba sasakay? Huling biyahe na to. Ani ng isang manong na nagpagising sa akin sa panandali ang pagkaitlip. May hinihintay lang po ako sir. Sagot ko habang dali-daling hinagilap ang cellphone sa pag-aakalang baka nag-reply na si Jace. Naku, baka hindi na darating yung hinihintay mo. Huling bus na ito ngayong gabi. Nakakamot sa ulo na sagot ni Manong. Ganito kasi dito sa probinsya namin. Walang 24 oras na biyahe kagaya na sa malalaking syudad. Umuwi ka na muna. Delikado kung maiwan ka mag-isa dito at baka mapagtripan ka ng masasamang loob. Napakaganda mo pa naman. Ani na payo naman ng isang pasaherong Ale na nakatabi ko kanina sa upuan. Naiiyak na ako na patay at hindi na lang umimix na lumipat ng pwesto. May waiting area naman sa unahan kaya doon na lang ako maghihintay. Kahit pa man wala ng kasiguraduhan kung darating pa ang lalaking hinihintay ko. Sweetheart, sa waiting area lang ako ha. Hindi ako aalis dito hanggat hindi ka dumarating. Humihikbi ako habang nagtitipa ng mensahe. Tinatawagan ko rin siya ngunit panay ring lang sa umpisa hanggang sa tuluyan ko na nga siyang hindi makontak. Naiyakap ko na lang ang sarili dahil sa lamig ng hangin dumadampi sa aking balat. Madilim ng paligid at tanging ilaw lang na nagbumula sa streetlight ang nagbibigay liwanag sa waiting area kung saan ako nakaupo't walang sawang naghihintay. Nasaan ka na ba? Nag-aalalang usal ko sa sarili. Sisinghot-singhot dahil sa walang katapusang luhang dumadaloy sa mga mata ko. Wala nang masyadong tao sa lugar ngunit hindi ako nababahala sa anumang takot o peligro para sa sarili ko dahil mas nanaigang pagkabahala ko para kay Jace. Lagpas 2 oras na ako naghihintay sa kanya. Ngunit hanggang ngayon ay hindi pa rin ito dumadating. At ngayon lamang ito nangyari magmula nang maging kami. Ngayon lamang kaya sobra-sobra akong nababahala at kinakabahan. More patience pa Marie. Maring payo ko pa sa sarili na kahit abutin na ako ng madaling araw sa paghihintay ay maghihintay ako. Lalo na ngayong wala na akong mauuwian dahil alam kong hindi na ako tatanggapin pa ni Chang. Huminga ako ng malalim bago muling dinayal nang makailang ulit ang contact number ni Jace ngunit hindi pa rin ito makontak. Binalot na ako ng labis na kaba at pag-aalala. Napakalakas ng kabog sa aking dibdib. Nagwawala na ito ng labis. Inayos kong suot na jacket at marahang hinaplos ang malit na umbok sa aking sinapupunan. Ito dapat ang sorpresang sasabihin ko sa pinakamamahal kong si Jace. Ang sorpresa na may nabuong sanggol sa aking sinapupunan dahil sa aming pagmamahalan na kahit wala man ito sa plano ay tatanggapin at mamahalin ko ng buong buo kagaya ng pagmamahal ko sa kanya. Ngayong natitiyak kong palalayasin ako ni Chang at walang balak sustentuhan ang pag-aaral ay wala na akong ibang mapupuntahan. Si Jace lang ang tanging nasa isip kong magiging karamay at sandalan sa sitwasyong kinasasadlakan ko ngayon. Ngunit paano ko nagbago biglang isip niya? Paano kung hindi ko na talaga siya makontak at wala pala talaga siyang balak na puntahan ako? Paano kung na-realize niya na ayaw niya pala sa akin? No Marie, hindi ka dapat nag-iisip ng negatibong bagay. Pupuntahan ka niya dito at hindi ka niya pababayaang mag-isa. Kausap at mariing payo ko sa sarili na parang tanga. Nag-uumapaw ng emosyon ko. Sobrang natatakot na sa bawat paglipas ng minuto ay hindi ko malang nasilayan maski anino ng lalaking kanina ko pa hinihintay. At sa makailang ulit, hindi ako nagsawa't muling denial na naman ang number ni Jace. At halos mapatalon ako sa tuwa nang sa wakas ay nagring na rin ito ulit. Ngunit agad din naglahong sumilay ng ngiti sa aking labi ng isang boses ng babaeng sumagot sa kabilang linya. Hello? Hindi ko maipaliwanag ang nararamdaman ngayon.
Sumibol ang matinding kaba, sakit at gulat sa aking dibdib. Walang anumang salita ang lumabas mula sa aking bibig habang pinapakinggan ang mataray na boses ng babae sa kabilang linya. Hello! Sumagot ka! Who the heck are you? Kung wala kang kailangan, stop calling my fiancé. Malakas na bulyaw nito sa akin, sabay putol ng tawag. Para akong mabibingi sa lakas ng tibok ng aking dibdib. Para itong sasabog. Para akong kakapusan ng hininga sa nalaman. What the? Ano? Fiancé? Hindi ako pinanganak kahapon para hindi maintindihan ang sinabi ng babae. Fiancé. Ibig sabihin ba nito ay may ibang karelasyon si Jace at anong malas at ikakasal pa? Ibig sabihin nito, matagal niya na ako niloloko. Para akong pinagsakluban ng langit at lupa sa nalaman. Puta, ang sakit-sakit sa dibdib. Parang binibiyak ang puso ko. Palabas niya lang ba yun lahat? Pero bakit? Bakit nagawa niya magpanggap? Bakit nagsinungaling siya at pinaniwalang mahal din niya ako? Lahat ba ng pinaparamdam at pinapakita niya sa akin ay pawang pagpapanggap lang? Para ano? Paglaruan ng inosenteng damdamin ko? Kung kailan ay bigay ko na ng buo ang sarili sa kanya ay saka ko matutuklasan ang pagtataksil na mapagbalat kayong lalaki na yun. At ako itong ubod ng tanga ay nagpadala at naniwala. Pinaniwalaan kong kwento niya kahit wala akong pruweba kung nagsasabi nga siya ng totoo. Tanging salita at pagpapakitang tao niya lang ang pinanghahawakan ko na akala ko totoong totoo. Pero maling-mali pala ako. Maling-maling nagtiwala sa maiksing panahon na nakilala kong lalaking gumagawa lang pala ng kwento. Puta, hirap na hirap mag-sink in sa utak kong lahat. Tuluyan na ako napahagulhol ng iyak. Iyak na mas malakas dahil sobra ako nadurog. Ayaw ko sanang maniwala. Hindi ko kayang tanggapin. Ngunit ang ilang oras ng paghihintay at ang hindi niya pagdating ngayon ay patunay lamang na maaring totoo nga ang sinasabi ng babae. At paano na ipapaliwanag na nasa kami ng babaeng yun ang cellphone niya? Kaya siguro hindi niya nagawang mag-reply sa mga text ko dahil hawak ng putak inang fiancé raw niya ang cellphone niya. Ah! Sinungaling ka! Maluloko! Hindi mapigilang sigaw ko kasabay ng pagbuhos ng malaulang luha sa aking mga mata. Bakit ngayon ko pa nalaman? Bakit ngayon pa kung kailan wala na akong ibang masasandalan? Paano na tayo, baby? Patuloy ako sa paghaguluhol dahil sa sakit at paghihinagpis. Nagsimula na ring pumatak ang ulan na para bang dinadamayan ako sa pighating nararamdaman. Dahil sa matinding kabiguan ng aking puso ay hindi na ako nakapag-isip pa ng maayos. Naglakad ako sa maulang kalsada. Gulong-gulo ng isip ko at hindi ko alam ang gagawin. Wala na ako mapupuntahan at masasandalan na maski ang kaisa-isang best friend ko na si Bivette ay nakauwi na rin sa malayong probinsya nila. Tangi ang sanggol na lang sa aking sinapupunan ang meron ako ngayon. Ngunit hindi ko rin alam kung anong buhay ang maibibigay ko sa anak ko. Walang-wala pa ako ngayon. Para na ako mababaliw. Ngayon pa lang nawawalan na ako ng pag-asa. Lugmok na lugmok ako. Napahagulhol ako ng malakas kasabay ng pagbuhos ng ulan na ngayon sinasamahan na ng kulog at kidlat. Para bang gusto ko nalang mawala para mawala na rin ang matinding sakit at pagdurusang nararamdaman ko. Na hindi ko akalaing ang pag-ibig na nagbigay nang nag-uumapaw na kasiyahan sa puso ko ay siya rin pala maglulugmok sa akin ngayon. Patawad anak, tawad. Tanging nasambit ko bago naisipang tumawid sa kalsada. Sinaktang may paparating na sasakyan para tuluyang wakasan ang aking paghihirap at tuluyan akong napapikit ng maramdamang papalapit na sa akin ng sasakyan. Kasabay na nakabibiging busina ay ang pagkawala ng aking kamalayan. Stop calling my fiancé! My fiancé! My fiancé! Umalingaw-ngaw sa akin tengang paulit-ulit ang boses ng babaeng yon sa tawag na pagpapakilalang fiancé ni Jace. Dahilan para magising ang diwa ko. Napahawak ako sa dibdib kong parang tinutusok ng ilang libong karayom sa sobrang sakit. Pinahid ko ang luhaang mga mata nang mapansin kong swero nakakabit sa isang kamay ko. Taka ako nagpalingalinga sa paligid at agad na napagtanto na nasa loob pala ako ng kwarto ng isang ospital. At hindi lang basta ospital ko, hindi pribadong ospital pa dahil mag-isa lang ako sa malawak na kwartong ito na may aircon pa. Sino kayo nagdala sa akin dito? Paano ako magbabayad nito? Nababahalang tanong ko sa sarili dahil natitiyak kong mahal ang kwartong ito. Imbis na matuwa na may tumulong sa akin ay dumagdag pa ito sa problema ko. Pilit kong inaalala sa isipan ang nangyari bago ako nawala ng malay. Napasinghap akong napahawak sa ulo nang maisip ang kagagahang ginawa ko. Napayuko kong sinapo ang maliit na umbok ng aking sinapupunan sa takot na baka may nangyaring masama sa anak ko.
May konting pasa at galos ako sa hita at braso. Pero wala namang masakit sa akin kaya umaasa akong hindi naapektuhan ang anak ko sa kabaliwan kong yon. Bigla akong narinig na parang may pumihit sa doorknob ng kwarto kaya dali-dali akong pumikit at nagpanggap na tulog sa takot na baka pagbayarin ako ng sinumang nagdala sa akin dito. How's the patient? Tanong ng isang baritonong boses nang makapasok sa loob. Okay naman lahat ng vitals niya at walang anumang fractures. Actually, pwede na siyang lumabas mamaya. Mabuti na lang at hindi naapektuhan ng bata sa sinapupunan niya. Formal na sagot naman ng boses ng babae. Nasa pananalita pa lang ay masasabi kong isang eksperto. She's pregnant? Mababanaag ang gulat sa boses ng lalaki. Yes, she is. 4 weeks pregnant. Siguradong sagot naman ng babae. Shit! Kaya siguro binalak na magpasagasa. Dismayadong sagot ng lalaki at base sa salita niya napagtanto kong mukha siyang nagmaneho ng sasakyan at mas ikinasakit ito lalo ng damdamin ko. Para kasing tinutumbok niya na dahil sa pagbubuntis kong ito kaya binalak kong wakasan ang buhay ko and it hurts me cause he was right. Masyado akong mahina at nagpadala sa bugso ng damdamin kaya pati anak ko'y muntika ng mapahamak sa kagagahan ko. Anyway, ikaw na munang bahala sa kanya doktora. May importante nga asikasuhin lang ako. Babalik ako dito mamaya but I'll pay her bills in advance. Maringwi ka ng baritonong boses na ikinahinga ko ng maluwag. Goodness, mabuti na lang. Gusto ko nga sanang dumilat dahil napuno ako ng kuryosidad sa kung ano itsura ng lalaki. Ngunit mas pinangunahan ako ng takot at hiya. Maya-maya pa'y narinig ko na papalabas na ang dalawa kaya tuluyan na nga akong dumilat ng walang anumang ingay. Hinintay kong bawat paglipas ng oras hanggang sa may pumasok na isang nurse. Magandang araw ma'am, gising na po pala kayo. Kamusta po yung pakiramdam nyo? Magalang na tanong nito kaya napangiti ako. Maayos na po ma'am, makakalabas na po ba ako ngayong araw? Malumaning na sagot ko. Klinaro nang narinig ko kanina na naging usapan ng doktora at nung lalaki. Itatanong po natin yan kay Doktora Gonzaga. Saglit lang po tatawagin ko lang siya. Anito bago nagpaalam na lumabas. Hinanda ko ng sarili dahil alam ko naman ang sagot. Maliban sa isang maliit na shoulder bag na dala ko na may laman lang na barya at mumurahing cellphone ay wala naman akong dalang ibang gamit. Dahan-dahan akong bumaba ng kama para abutin ang cellphone ko sa pag-asang may himalang dumaan at baka nag-reply si Jace. Ngunit napahinga ako ng malalim nang makitang naka-off ito. Nalobat na rin pala. Maya-maya pa'y narinig kong bumukas muli ang pintuan at bumungad sa akin ang isang magandang doktora kasama ng nurse kanina. Maamong mukha nito at tansya ko'y matanda lang sa akin ng ilang taon. Formal akong umupo muli sa kama at binati ito. Magandang araw, Doc. We're glad that you're awake. My friend brought you here. Nahimatay ka raw sa gitna ng maulang kalsada. Mabuti na lang at siyang nakakita sa'yo. What happened? Puno ng concern ng boses nito kaya hindi ko mapigilan ang sariling maluha. Kaya napayuko na lang ako at hindi kaagad nakasagot. It's alright. Are you aware that you are pregnant? Please don't do that again. Mabuti na lang at malakas ang kapit ng baby mo. Muling tura nito kaya mas lalo akong nakaramdam ng pagsisisi sa ginawa. I'm sorry, Doc. Hindi ko po intensyon na gawin yon. Nawala lang po ko sa sarili dahil sa dami ng problema. Lumuluha ang sagot ko. Umupo ito sa kama at tinaplos ng marahan ng braso ko. Part ng pagbubuntis ang ganyang pakiramdam. Kaya sana kung ano man ang pinagdadaanan mo, magpakatatag ka. Pangaral nito na ikinatango ko ng marahan. Ano nga palang pangalan mo at taga saan ka? You don't have any identification cards on your small bag. Wala rin kaming matawagang kapamilya mo dahil lowbat ang cellphone mo. Muling tura nito. Samara Padilla po, tipid na sagot ko na ikinangiti din ito ng marahan. Yun ang gusto kong kilalanin nila ako dahil parang bangungot na sa akin ang pangalang Sasha at Marie. Sasha kasi ang tawag sa akin ni Jace at Marie naman kay Chang, ang mga taong nagdulot sa akin ng kapighatiang ito. Doc, pwede na po ba akong lumabas ngayon? May mahalaga lang po akong pupuntahan. Pakiusap ko na saglit nitong ikinaisip. Actually, makakalabas ka na talaga. Pero hindi mo ba hihintayin si Jameson? The guy who brought you here. Nito, ngunit marahan lang akong umiling. Gustuhin ko mang makilalang lalaki pinapangunahan ako ng hiya. Isa pa, wala akong perang may pambabayad sa binayad niya. Masyado na ako nakaperwisyo. Hindi na po, Doc. Iabot na lang po sa kanyang pasasalamat ko. Pakisabi po na hindi ko sasayangin ang ginawa niyang tulong. Pinagsisisihan ko na po yun ng sobra at mangangakong magpapakatatag ako para sa anak ko.
Buong puso't emosyonal na sambit ko na ikinangiti nito. I'll tell him, Miss Padilla. Sigurado ka bang kaya mo na? Paniniguro nito at walang pagdadalo ang isip akong tumango. Inutusan nito ang kasamang nurse na tanggalin ang aparatong nakakabit sa kamay ko. Leia, kindly get the extra clothes I have. Utos pa nito sa nurse pagkatapos. Sumunod naman ito kaagad. Basa ang mga damit mo kagabi kaya yung damit ko na lang isuot mo. Malumanay na tura nito na pinagpapasalamat ko ng malaki. Maraming salamat po, Doc. Paano po ba ako makakabawi? Naluluhang turan ko pero ngumiti lang ito. There's no need for you to repay. Katunayan, pamilya ko may-ari ng ospital na to. You're not the only patient we used to help. Nagkataon lang talaga na mapera si Kayron, kaya tinanggap kong bayad galing sa kanya. Medyo humahagikik pa ito kaya napangiti na rin ako. Napakabuti niya po't ni Sir Jameson. Pagpalain po kayo palagi, Doc. Buong pusong turan ko. Minalas man ako kagabi, sinuwerte naman ako sa mga taong ito na tumulong sa akin. Baka talaga minulat ako ng may kapal na maling-mali ang ginawa ko na hindi dapat ako nawawala ng pag-asa dahil may bukas pang darating. Ilang saglit pa ay bumalik ang nurse na may bitbit na isang paper bag. Inabot ito sa akin na tinanggap ko na lang kahit nag-aalangan pa dahil sa hiya. Binuksan ko ito at namangha ako sa isang simple ngunit eleganteng dress na kulay dilaw. Just wear it, Miss Padilla. At pagkatapos mong magbihis ay papasok ulit si Ava rito para ibigay ang vitamins na iinumin mo sa araw-araw. Ibibigay ko yun na libre sa'yo kaya wag mo nang tanggihan. Ani doktora. Kaya napayakap ako sa kanya dahil sa tuwa. Maraming salamat po, Dok. Tatanawin ko po itong isang napakalaking utang na loob. Emosyonal na sambit ko, tinaplos nitong likuran ko. Magpakatatag ka para sa baby mo. That's the best thing you can do. Mag-iingat ka ha. Mariing bilin nito pagkatapos kong kumalas sa pagkakayakap sa kanya. Nahihiyang naamoy ko pa ang sarili dahil napakabango ni doktora. Mabuti na lang at hindi naman ako amoy panghi. Buong puso akong tumango hanggang sa nagpaalam na nga si doktora. Matapos kong magbihis ay muling bumalik ang nurse na nagngangalang Ava at inabot sa akin ng maraming gamot at bitamina kalakip ng isang papel na may instructions kung anong oras ko ito iinumin. Nakasulat na rin ang mga bawal na kainin at mga dapat gawin. Kahit papani magaan ang pakaramdam ko na makalabas sa naturang ospital. May positibong hatid ang kabaliwan ko kagabi. Dahil nasuri ako at nabigyan pa ng libreng vitamins para sa malusog na pagbubuntis. At ngayon, napagdesisyonan ko na at buo ng loob ko na bumalik ng San Agustin. Pupuntahan ko si Jay sa apartment niya at kukumprontahin. At kung ano man ang dahilan niya sa lahat,